Nakarating kami sa venue 10 minuto bago magsimula ang selebrasyon. Hindi ganoon ka-extravagant tulad ng mga nasa Hollywood, ngunit ang sabihin na ito ay napaka-brilliant ay isang maliit na pahayag. Ang mga magulang ni Hunter ay hindi ang marangyang uri. Sila ang pinaka-humble na taong nakilala ko sa buong buhay ko. Nagsimula akong makonsensya dahil hindi ako nakipag-communicate sa kanila bago ako umalis sa London. Siguradong nag-alala sila sa biglaang pagkawala ko. Lumabas kami ng limo at sinalubong kami ng mga flash ng camera. Hindi ako nagulat nang makita ang mga paparazzi sa paligid na alam na ang selebrasyon ay para sa mga magulang ng famous billionaire model at isang businessman. Pinuhat ni Hunter ang aming anak sa kanyang mga bisig, at nakaramdam ako ng pagmamalaki nang makitang hindi niya iniisip na kulubot ang kanyang glorious suit. Nagsimulang umiyak ang baby ko dahil siguro sa flash ng camera sa paligid niya. Sinubukan siyang suyuin ni Hunter, pero mabilis ko siyang binuhat nang makita kong tumutulo na ang kanyang mga luha sa kanyang chubby cheeks. Wala akong pakialam kung masisira ba ang damit ko o ano. Ang aking atensyon ay sa aking baby na tahimik na humihikbi sa aking dibdib. "Mommy's here, baby." Pulong ko sa kanya habang dahan-dahang iniyuyugyug. "Hunter." May narinig kaming boses mula sa likuran, at napalingon kaming dalawa nang makita namin ang kanyang ina at ama na nagmamadaling lumapit sa amin. Nakaramdam ako ng kaba. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Ang puso ko ay handa nang sumabog anumang oras. Sobrang na-overwhelmed akong makita silang muli, pagkatapos ng 2 taon. Naramdaman ko ang mga kamay ni Hunter sa bewang ko, at hinalikan niya ang ulo ko. Naramdaman niya siguro ang kaba ko. "Olivia, oh my God." Agad akong niyakap ni Mommy Sandra. Parang naiiyak ako. "Anak ko, saan ka nagpunta?" Umiiyak na si Mommy Sandra. Hindi ko kayang yumakap sa kanya pabalik, dahil ang mga braso ko ay dumuduyan sa baby ko. Hindi ko napansin na tumutulo na pala ang luha ko. Hinalikan niya ang magkabilang pisngi ko, at ako ay nakaramdam ng sobrang saya. "Marami kang dapat ipaliwanag, my beautiful sunshine." Nakangiti siya habang pinupunasan ang mga luha niya. Ang ama ni Hunter. Sunod-sunod na niyakap ako ni Daddy James at hinalikan ang noo ko. Hindi na pinansin si Hunter. "Miss na miss ka namin anak ko," sabi ni Daddy James, sabay pisil ulit sakin. "I can't believe you're here. Ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko." "Salamat anak ko, salamat." This time lumingon si Mommy Sandra kay Hunter na nakatayo sa tabi ko na nakangiti. Humakbang ang kanyang ina upang yakapin siya. Matangkad talaga si Hunter. "Mom." Nagsimula na akong magsalita ngunit ang aking anak ay gumalaw na sinusubukang tumalikod, malamang para makita kung sino ang kausap namin. "Oh my, is this our grandson?" Ulalas ni Mommy Sandra. Lahat ng atensyon namin ay natuon sa baby ko, na nakatago ang mukha sa dibdib ko. "Hello my baby boy, I'm your grandma." Pilit siyang kinikiliti ni Mommy Sandra, pero nahihiya ang baby ko, kaya pumulupot na lang siya sa akin. Nakita ko ang ekspresyon ni Daddy James at lumuluha ang mga mata niya. Nakita niya siguro ang baby version ni Hunter sa baby ko. "Baby, meet your grandma and grandpa." Matamis kong sabi sa kanya, at tumingin siya sa akin saka kay Hunter. Tumango si Hunter sa kanya at tumawa. Malamang hinihintay ng anak namin ang pagsang-ayon ng kanyang ama. Nahiya tuloy ang baby ko. Bigla niyang ikinumpas ang kanyang mga braso at binti sa tuwa. Karaniwang ginagawa niya ito kapag siya ay mahilig sa isang bagay. Ito ay ang cue. Maingat siyang binuhat ni Mommy Sandra at natuwa siya. Nagulat ang kanyang lola nang humagikgik ito sa kanya. Humalakhak si Mommy Sandra at hindi napigil ang halikan ang kanyang ulo at ang kanyang chubby cheeks. Sumama sa kanila si Daddy James at mukhang mahal na mahal niya ang little man. Pareho silang nag-uusap sa kanya, at hindi na napigilan ng baby ko ang paghagikgik ng malakas. Tahimik kong ipinagdasal na sana maging ganito kami forever. Nakabalot ako ng 2 malalaking braso ni Hunter habang patuloy siya sa paghalik sa ulo ko. Nakalimutan na namin ang mga paparazzi sa paligid. Tiyak na ito ang magiging headline bukas. Pinapasok kami sa loob ng Grand Hall, sasabihin kong lahat ng mukha na nakita ko, ay hindi pamilyar sa akin. Well, hindi naman ako masyadong exposed sa social life ni Hunter, kaya hindi ko sila nakilala. Niyakap ni Daddy James ang apo. Inispoil niya siya habang ang baby ko ay nagdadaldal ng mga nakakatawang salita. Ang buong kaganapan ay perpekto. Napakasaya ng lahat sa dance floor. Nakaupo lang ako mag-isa habang hinahangaan ang mga tao. Nakita ko si Mommy Sandra na nakahawak sa baby ko habang ipinakilala niya ito sa mga kaibigan niya.
Siya ay mukhang tuwang-tuwa at proud habang nakayakap sa kanyang apo sa kanyang dibdib. Nag-e-enjoy din ang baby ko sa atensyon na nakukuha niya. May I have a dance with my beautiful woman? Tumangala ako para salubungin ang pinakagwapong lalaki na inilahad ang kamay niya para kunin ko. Nakaramdam ako ng tensyon, pero hindi ko alam kung bakit. Nilagay ko ang kamay ko sa kanya, at hinila niya ako papunta sa dance floor. Namumula ang pisngi ko, dahil sa hingal ng karamihan. Natigilan silang lahat. Inakay ako ni Hunter at umindayog kami sa tugtog. Umikit ako at isinandal ang ulo ko sa dibdib niya habang dinadama ang mga kamay niya sa likod ko. Habang tumutugtog yung music, nahuli ko siyang nakatitig sakin. Nagniningning ang asul niyang mga mata at naramdaman kong mahal ko siya. All of a sudden, nakita kong tumutugon ako sa mga halik niya. Aalis na sana kami nang tumawag si Hunter sa telepono at nagdahilan. It had been 10 minutes since he left and I was feeling anxiety already. Ang aking mga paa ay sumasakit, at ang aking baby ay natutulog sa aking mga bisig. I decided na bumaba na lang at hintayin si Hunter sa kotse. Nakasunod sa akin ang 3 niyang tauhan. Habang nakasakay ako sa elevator pababa, hindi ako mapakali. Sobrang pagod ang naramdaman ko, at ang gusto ko lang ay masahe lalo na sa masakit kong paa. Habang papunta ako sa labas ng hotel, naabutan ko si Hunter na nagiging komportable sa isang morena habang nagkakape. Nagdilim ang paningin ko, nakaharap sa akin ang likod niya, pero alam kong siya ang lalaki. Enjoy na enjoy ang babae sa kanilang usapan. Damn you, Hunter, habang nagsasaya ka dyan. Nandito ako halos malaglag sa pagod kong heels. Nagpatuloy ako sa paglalakad na parang walang nangyari. Pumasok na ako sa sasakyan at sumunod naman ang mga bodyguard sa loob. Please drive now, mahinahon kong wika. Ma'am, kailangan pa ba nating hintayin si Mr. Montemayor? Tanong ng isa sa mga guard. No, let's go. Utos ko. I felt so burned out. Gusto kong mapag-isa, hindi sa kotseng ito na puno ng mga bodyguard. Kung sinuot ko lang sana ang komportable kong sapatos, kanina pa ako naglalakad at gumagala sa syudad. Bumalik na kami sa penthouse. Bago ako bumaba ng sasakyan, tinanggal ko ang sapatos na suot ko, at maingat na inayos ang baby ko sa dibdib ko para hindi siya magising. Naglakad ako ng nakayapak. Ito ay mas mahusay kaysa sa ipagpatuloy ang paghihirap ng paglalakad na may masakit na talampakan. Pagkatapos kong magpalit ng damit ay dahan-dahan ko siyang inilagay sa crib nang mapansin kong pumapatak ang mga luha ko. Huwag kang umiyak, Olivia. Nagpalit ako ng damit at mabilis na naglinis ng mukha. May nakita akong ekstrang kumot sa cabinet, at saka kinuha ang couch sa loob ng kwarto ng baby ko. Sinadya kong i-lock ang pinto para hindi siya makapasok. Habang pinapanood ko ang aking baby na natutulog, inaanod ko rin ang aking sarili sa pagtulog. Sa kabilang banda, si Hunter. Pinaliwanagan ng spotlight ang stage at lahat ng audience ay nakatutok sa akin. Napansin ko ang malalandi nilang sulyap, kasama na ang babaeng host na katabi ko. Hindi ako naging mahiyain sa ganitong uri ng sitwasyon, ngunit ang isang ito ay nagpakaba sa akin like hell. Ako ay na-interview at na-feature ng hindi mabilang na beses mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, bilang ang most successful and highest paid male model and a businessman, at iyon ang naging dahilan ng aking buhay. Nais malaman ng mga tao ang lahat tungkol sa akin, mula sa damit na suot ko hanggang sa uri ng toothpaste na ginagamit ko. Mukhang marami silang alam sa akin, ngunit may isang bagay na hindi nila alam. That I was married once. No, I'm still married. Siya ang naging limelight ko. Siya ang dahilan kung bakit hindi ako makapaghintay na makauwi. Siya ang naging lahat sa akin. Ngayon ko lang na-realize nung nawala siya sa buhay ko. You never know who you are until you lose something. I was stupid. Nagkamali ako. Paano ko magagawa iyon sa kanya? Ang asawa ko. Ang sarili kong asawa, ang babaeng nagpahalaga at nagtiwala sa akin ng lahat ng nasa kanya. Nakaupo ako sa isang sopa sa harap ng mga kamera at ng mga tao. Naramdaman ko ang kabuuang tensyon sa loob ko. Napansin niya siguro ako. You have been selected to judge for this year's Miss Universe. But aside from that purpose, ano pa ang mga plano mong gawin habang nananatili sa bansa? Tanong sa akin ng female host. My woman is here. Sagot ko nang walang pag-aalinlangan. Nagulat ang lahat ng tao sa loob ng kwarto. Nandito ako para sa'yo, baby. Alam ba niyang nandito ka para sa kanya? No. Sumagot ako. No, hindi niya alam. So you're gonna surprise her then.
Malapit na ba kami makarinig ng wedding bell? Ngumiti ako. She's already my wife. Hindi pa namin narinig ito before. Wow! Would you mind to tell us how long you've married? It's been almost 2 years now. Natawa ako nang makita ang gulat ng mga tao. Nagkamit ako ng whoops of delight mula sa kanila. Wow! This is such a blast! Ladies and gentlemen, take na ang sexiest and most stylish male model and businessman on earth. So back off. I never saw it coming from the female host mismo. Nagpipigil ako ng tawa. Patuloy siyang nagtanong sa akin ng mga tanong na may kaugnayan sa aking negosyo at sa aking karera bilang isang modelo. Eksaktong 30 minutes na tapos ang interview, umalis agad ako para sa next photoshoot ko. I came here not because of the pageant but all because of my wife, Olivia Montemayor. Olivia ko. Sinabi sa akin ng aking pribadong investigador na bumalik siya sa kanyang homeland pagkatapos umalis sa London. Hindi bababa sa kung saan siya nagpunta batay sa mga records ng paglalakbay ng airline. Ang pagtanggap sa gawaing maging judge ng pageant ay sideline ko lang. Kailangan kong malaman ang mga lugar sa paligid ng bansang ito. Kinailangan kong mapabilib siya, para akong stalker ngayon. Ayaw kong sumulpot lang sa doorstop niya at mabigla siya. Ang pagtatakot sa kanya ay ang huling bagay na gagawin ko. Here I come baby. I will never let you go, never again. Pagdating ko sa university, sinalubong ako ng mga hagikik at hingal ng mga estudyante. Nakilala ko si Mr. Patrick, ang dean ng university. Ipinakilala niya ako sa mga fellow teachers and associates. Sa totoo lang, I felt so flattered sa atensyon na nakukuha ko mula sa kanila. Sa tuwing nagkakamay kami, parang ayaw nilang bitawan ang kamay ko. Ako ang palaging humihila. Natawa na lang ako sa loob. Not that I was assuming, pero halatang nang-aakit sa akin yung mga babae. Marami akong nakuha pero minsan nakakatakot. Tumayo ako at inilibot ang paningin ko sa buong kwarto. Where is she? I want her. Where is she? And this is our literature teacher, Miss Olivia Sandoval. Narinig kong nagsalita si Dean Patrick. Lumingon ako para makita ko ang babaeng kanina pang hinahanap ng night dreams at daydreams ko. Hindi pa niya ako pinapansin. Abala siya sa pagbabalanse ng kanyang bag at mga libro mula sa pagkahulog. Sinundan ko siya ng tingin. Nang tumangala siya, buong gulat ang nakasulat sa mukha niya. Napaatras siya at nahulog ang mga libro niya. Mabilis akong lumapit sa kanya at tinulungan siya. Hindi niya ako nilingon. Alam kong nagpapanggap siyang hindi niya ako kilala. Nang maglapat ang aming mga kamay, naramdaman ko ang pag-iinit at tense niya. Ako lang ang lalaking nakakapagpakilig sa kanya ng ganito. Siya ay tila hindi mapalagay. Alam kong hindi niya ako kayang pigilan. At alam kong masama iyon ngunit natutuwa akong makita siyang naguguluhan. Napaka-sexy at maganda ang hitsura niya sa suot niyang puting casual na damit. Naikuyong ko ang kamao ko at bumuntong hininga. Nahihirapan akong kontrolin ang sarili ko at ang mga nagngangalit kong testosterone. I wanted to ravish her right then and there. Pinagmamasdan ko siya. Mukha siyang hindi komportable. Sinadya niyang umiwas ng tingin. Alam niyang kaya kong mag-orgasm sa mga titig ko lang. Biglang tumunog ang phone niya kaya dali-dali siyang nag-excuse palabas ng opisina. I'm gonna get you back again, baby. Sinipa ako ng loob ko. Gusto kong tumakbo sa kanya. Ang pagiging benefactor ng university ay bahagi pa rin ng aking plano. Kailangan kong maging malapit sa kanya. Dahil ito ang lugar na palagi niyang pinupuntahan, kailangan kong makuha ang lahat ng access sa loob ng university para masundan at masuri ko siya araw-araw. Para akong stalker, pero wala akong pakialam. Bumalik ako sa hotel na tinutuluyan ko. Tinanggal ko ang cuffs ko at ang tie ko, at umupo sa malaking couch. Naalala ko ang aming pagtatagpo ilang oras ang nakalipas. Nahanap ko na siya sa wakas. Mukha siyang mas payat kaysa dati. Si Olivia yung tipo ng babae na walang pakialam kung mataba o payat, basta wag lang mag-skip sa pagkain. Isa iyon sa mga nagustuhan ko sa kanya. Palagi niyang gustong-gusto ang luto ko. Ibang-iba siya sa mga babaeng nakadate ko noon. Palagi silang pipili ng salad sa menu at gustong pumunta sa mga mag-agarang restaurant. Ngunit mas gusto ng aking Olivia na kumain ng mga pagkaing kalye at maraming carbs. Siya ay hindi kailanman mahilig sa gym at exercise, hindi naman siya tumataba. Hindi ko siya pinakawalan sa paningin ko. Minsan ay kinakaladkad ko siya sa isang gym sa loob ng aking penthouse ng madaling araw, ngunit palagi itong nauuwi, pawis na pawis ako habang siya ay natutulog sa sopa.
Pagkatapos, kinailangan ko siyang buhatin muli sa kwarto. Nabasa ko sa ilang mga magazine na ang sex ay ang pinakamahusay na exercise. Kaya palagi kong sinisigurado na nagwo-workout siya araw-araw. I always made love to her like every day. Gustong-gusto ko kung paano siya naging walang hiya sa kama. Naging walang kabusugan akong lalaki simula nang makilala ko si Olivia. Hindi ako naging sapat sa kanya. I always craved for her. Kahit nasa gabi kapag umuwi akong drained at pagod, lagi niya akong hinihintay at binibigyan niya ako ng mga bagay na nakakapag-relax sa akin. Laking tuwa ko nang malaman kong ako ang una sa kanya. Noong unang gabi sa aming honeymoon, maraming beses kaming nagtalik hanggang madaling araw at tinuruan siya ng iba't ibang posisyon habang kusang loob niyang isinusuko ang sarili sa akin. Kabisado ko na ang bawat tabas ng kanyang katawan, at lagi kong gustong marinig na isinisigaw niya ang pangalan ko kapag nag-orgasm siya. Kakasimula ko pa lang. Kailangan kong gumawa ng paraan para mapalapit sa kanya. Sa puso niya. Kinabukasan, maaga akong nagising at inihanda ang aking sarili para bisitahin ang aking asawa. Ang imbestigador ay nag-email sa akin ng kanyang address at doon ako patungo. Kumatok ako ng ilang beses sa pinto, pero wala pa ring sumasagot. Matyaga akong naghintay. Maling address siguro ang nakuha ko. Aalis na sana ako nang tuluyang bumukas ang pinto, tumambad ang pinakamagandang babae na nakasuot lang ng 90s at silk pink robe, my woman. Alam kong wala siyang bra sa ilalim ng lacy material. Namangha ako, napalunok ako ng mariin. Agad akong nahirapan doon. Wow! Bumaba ang tingin ko sa kanyang dibdib at kitang-kita ang kanyang mga nipples, those are mine only. What are you doing here? Ano ang maitutulong ko sa iyo? Tanong niya ulit. Nagsalubong ang kilay niya. Walang lumabas na salita sa bibig ko. Kumuha ng isang mahigpit na pagkakahawak. Hunter. She was the one only woman who could make me fall on my feet. Gusto kong sakmalin siya doon at pagkatapos. Pero ayokong takutin siya. Napansin kong bumalik siya sa loob, at hinarang ko ang pinto gamit ang paa ko bago niya ito maisara sa mukha ko. Parang kinakabahan siya. Well, I am too. Kung sinampal niya ako, tatanggapin ko. I deserved it. I invited myself in. Alam kong mas magpapagalit ito sa kanya. This is trespassing. Please see yourself out or I'm calling the guards now. Ramdam na ramdam ko ang init ng hindi nakikitang usok na lumalabas sa kanyang magandang tenga at ilong. So, dito ka nagtatago? Itinanong ko. Hindi ako nagtatago sa sinuman. Mabilis siyang sumagot. If you have no business here anymore, please get out. Pero imbes na lumabas, pumunta ako sa sofa at umupo. Aren't you going to ask me for some coffee? You wish, bulalas niya at nagtaas ng kilay. Sa mismong oras, may pumasok na lalaki. Kamukha niya ang male version ng Olivia ko, maliban sa charcoal black niyang buhok habang si Via naman ay light brown ang buhok. Sino siya Via? Tanong ng lalaki. He is Hunter, a friend. Tumayo ako. Hi, I'm Hunter Montemayor. You must be Olivia's brother, Jasper. I am. Nakangiti siya, sabay balik ng handshake. Mabilis na umalis ang kapatid niya para maligo. I think you're overstaying already. Please make sure to lock the door paglabas mo. She really sounded so pissed. Bakit hindi mo masabi ang pangalan ko? Naglalakad na siya palabas pero bigla siyang huminto. Bakit hindi mo masabi ang pangalan ko? Tanong ko ulit. Naaalala ko pa kung paano mo ito isinisigaw when I pleasure you and make you. Stop. Lumingon siya. Nakita ko ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Nanlambot ako nito. No. Huwag kang umiyak, baby. Ayokong umiiyak ka. We're done. Diretso niyang sabi sa mata ko. Naglakad siya papunta sa front door at iyon ang cue ko. Bago ako lumabas, sumandal ako sa kanya at hinalikan ang leeg niya. Umiyak siya. I will come and claim you back. Nanunumpa ako. At dito na po, nagtatapos ang part 12 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.